kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siya ang liwanag ng buhay, siya ang tunay sa lahat, siya ang galak, siya ang sigla, siya ang lakas. Halina kayo mga minamahal, ituon nyo sa isipan nyo ang mga gawang mabuti ng Ama upang maitala niyang ganap kung anong mga salita niya. Damhin niyong tuwiran sa inyong kalooban sa kaibuturan ng inyong kaloob-loob ang damdamin, yung kanyang wagas na pagmamahal na di kailanman kukupas. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, nawa lahat ng mga anak niya gawin ang marapat at ipakikita ng Ama kung anong dapat na sa kanila'y matupad. Ilan nga kaya yaong maglalakas loob na hindi kay hihiya kung anong naganap sa buhay niya. Bagkus ito'y magsisilbing isang talambuhay na dapat nagbigay silbing katatagan, isang buhay na pinasilay ng Ama na sa kabila ng lahat, nandyan pa rin siya. Handang magbigay sa iyo ng kalinga, ng pagmamahal, ng pagsubaybay, at magdulot ng katatagan. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ibinabahagi ang lahat ng talino't karunungang mula sa kanya upang hindi nakakakilala sa kanya kapag hinanap at nasumpungan, mapapadama niyang siya'y buhay na buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Narinig mo yung Jessica? Sapagkat may kahambing yun. Kung papaano, sabi nga sa kanya, anak, huwag ka nang bumalik dito kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo. Ayaw na kitang makita, magbalik ka kapag iba ka na. Ginawa niya. Buhay ba ang Ama? Bakit po? Sapagkat araw-araw man kayong basbasan, araw-araw man kayong kausapin, araw-araw man kayong aliwin, araw-araw man kayong palakasin, araw-araw man kayong pagsabihan ng dapat nyong gawin at dapat nyong tuparin. At wala nang katapusan ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa inyo kung hindi naman ninyo sisikapin at pagsusumakitang gawin ang dapat nyong tupdin. Di po kayo makalalaya bilang tao. Kaya ang nais ng Ama, kalinsabay ng pagtawag mo sa Kanya, sundin mo ang mga aral niya. Sapagkat sinabi niya ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya't gawin mong isagawa ang Kanyang mga aral at ang pananampalataya mo ay mabubuhay. Sapagkat ang bawat araw ay kailangan mong makibaka. At huwag mong ikahiya, ikagalit ang nagaganap sa iyo na kung bakit ka nagkaganyan. Maliban, ang ginawa mo'y ikaw ang may gusto, ang naganap sa iyo'y kagustuhan mo. Subalit kung di mo niloob at ginusto ito sa iba't ibang kaparaanan na naganap sa buhay mo, may pag-asa ka. Halimbawa, nagupo ang kabuhayan mo sa hindi mo kalooban. Hindi ka nagyabang, hindi ka nagmalabis, hindi ka nagsugal, hindi ka kung ano-anong hindi ka ginawa mo ng tama. May pag-asa ka pa. Sapagkat ang Diyos ang may saksi sa lahat ng araw mo. Batid niya kung anong naganap sa buhay mo. Kilala ka niya, walang malilihim sa kanya. Tarok niya mula ulo hanggang talampakan kung ilang beses pumintig ang mga ugat mo.
Nabasa niya lahat kung anong laman ng isip mo. Kaya't ang gusto niya, maging tapat ang bawat isa. Ngayon, kung sakali man ang pagkakamali mo sa buhay, kung bakit nangyari sa iyo ang mga ganyan at gayoon, hindi ka pa rin ibig sabihin ay walang pag-asa. Kung lalapit ka sa Kanya at magbabagong buhay ka. Buhay ba nga ba? Sapagkat maliwanag na tinuran walang patatawarin kung walang nagkasala. At hindi bumaba ang anak sa lupa kung di sa masasama. Walang bababang anak kung sa mabubuti lamang. Binaba ang anak sa masasama, hindi para sa mabubuti. Kaya't kung papaano ikay alam mong nagkasalat, inalam mo ang kasalanan mo, pinagsisihan mo, at nagbalik loob ka sa Ama, patatawarin ka niya. Ngayon, sa kabila naman ng pagpapakabuti mo, may nagaganap pa rin hindi mo kagustuhan na bakit nangyari sa iyan, nangyari yung sa iyong ganun. Kung tapat ang puso mo, totoo ka. Ililigtas ka pa rin ng Ama. Itataguyod ka niya. Ibibigay niyang lakas sa iyo. Palalakasin ka niya, patatatagin ka, aaliwin ka, papayapain ka, pasisiglahin ang loob mo, pasisiglahin ang katawan mo, palalawakin ang pangunawa mo, aaliwin kang ganap upang hindi ka matalo ng iyong mga siphayo sa buhay. Sapagkat, yaon naman ang pamamaraan niya kung paano niya makikita na sa kabila ng kaganapan sa buhay mo, hindi ka nagbago sa paniniwala mo sa Kanya. Hindi ka nagbago ng pananampalataya. Hindi ka sumuko sa pananalig sa Kanya, kundi pinagsumikapan mo pa lahat ng natutunan mo sa Kanya ay isabuhay mo sa kabila ng mga dagok sa buhay. Sapagkat siya ang lakas at kalasag mo, siya ang tunay na buhay mo. Kaya laban ng wika niya, hanggang sa di mo namamalayan, nakasadyad, nakahulagpos, nagtagumpay ka na pala. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngayon, kung pinagsusumikapan mong matupad at magawa mo ang kalooban ng Ama, ngunit sa kabila ng pagsusumakit at pagsusumikap mo, maraming tukso sa buhay mo. Dito mo naman ngayon pakikita sa Ama, dahil totoo ang gawa mo, dahil tapat ang puso mo, siyang kapanalig at pag-asa mo. Kaya naman, ang bawat araw mo, hindi pa rin nawawala yaong sigla ng pag-ibig ng Ama sa'yo at pag-ibig mo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, maliwanag ang tinuran niya. Sa mga halaman, mayroong maluwat magbunga, ngunit kapag nagbunga sila'y tuloy-tuloy na. Mayroon namang madaling nagbunga, ngunit pagkatapos ay wala na. Alin ang gusto nyo? Ang matagal nagbunga na habang nabubuhay ay may bunga? Yaon ang gusto ng tao, sandali na mumunga. At pagkatapos ng bunga, wala na. Ngunit ang nagbabata, nagsusumakit at nagsusumikap, patuloy na mumunga. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, mayroon namang halamang walang bunga. May punong hindi namumunga. Gusto baga naman ninyo na napakalago, napakayaman mo, wala namang bungang mabuti ka. Hindi bali ng maiksi ang puno mo. Kakaunti sa simula ang bunga mo. Ngunit sa pagtitibay mo at pananalig sa Ama, di mo namamalayan, sinisiksik ang bunga mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang mga taong gayon, na akala nila ay sulong ng sulong, sulong ng sulong, masaya, masaya, maligaya, maligaya, sagana, sagana, at kontento na. Ngunit, di nila naalala ang Ama. Makinabang kaya sila?
sa takdang panahon na kapag binigay ng Ama, ang sinabi niyang, nanagana ka na, ano pang hinihintay mo sa akin? Nilasap mo na lahat ang sarap, niyayaw mong maghirap at di ka naghirap. Ngayon, sino maghihirap at magpapakasakit? Yaong nilimot mo, anak, ang iyong kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang wika niya, mula kay Lucas. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mugmog o mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga nakasulat at sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Walang kaugnayan ang anumang bagay sa kabanalan. Subalit ang salitang banal ay nauugnay sa buhay ng tao. Maliwanag ang kaugnayan ng kaganapang ito. Kung ang isang nagbalik na muli na buhay ay hindi pinakinggan at di pakikinggan, patotoo lamang kung ang salita na ibinahagi ng mga propeta ay di pinakikinggan, ang isang tao pa kayang muling mabubuhay? Kaya't ang nais ng Ama, mga anak, hindi na kailangan sino-sino pang suguin sa inyo, kundi kayo mismo'y magnilay at magbulay. Matutunan ninyong pag-aralan at matutunan
Tanggapin at isabuhay yaong mga aral na binahagi noon pa man, sapagkat wala nang patay na magbabalik sa inyo na lahit kamag-anak o mas kinanino pang kamag-anak na minamahal mo o kaibigang pinahalagan ka't nagpapahalaga sa iyo, sapagkat kailanman ang patay ay patay at ang buhay ay buhay. Kaya nga't may mundo ang mga buhay at may mundo na kaharian naman ng Ama na tinatawag ay kalangitan at hindi na mundo ng tao. Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya nga't ang naglalayo ng katotohanan, nasusumpungan ay katotohanan, at ang nagnanasang magbagong buhay, hinahanap ang katotohanan. Kaya't kung papaano ang layo ng Ama, yaong pagnanasang mailigtas ang mga anak niya, ang lahat ng kaparaanan ay binibigay niya at ang makasusumpong sa kanya ay kaligtas ay kakantan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagtamasa ka na ba sa lahat ng bagay sa lupa? Subalit hindi mo pa nakikilala at natututunan kung anong kalooban ng Ama? May panahon pa. Huwag mong matularan at huwag mawangis sa kaganapan ng isang mayaman kung papaano at nagdurusa na doon na alala ang kanyang mga kamalian. May patay pa bang magbabalik? May patay bang babalik? Walang babalik at walang nagbalik maliban ang nagkatawang tao na espiritu at binaba upang makiwangis sa gawa ng tao na kumain, matulog, makipag-usap, tumupad, ngunit di tinularan ang kasalanan na tupdin at gawin. Mga minamahal, anak ka ba ng Ama? Maraming reklamo ka ba sa buhay? Hindi mo ba nakikita yung mabubuting bagay na binibigay niya sa'yo? Hindi mo ba nadarama kung paano kanya minamahal? Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mong pinahiram? Magising ka habang may panahon, sapagkat hindi maaring puro pasarap na lamang. Hindi maaring pasarap ng pasarap, sapagkat ang buhay ng tao kailangang may kaakibat na hirap upang paginhawahin at guminhawa. Kailangang may kaakibat na pagsusumakit at pagsusumikap, hindi puro kaginhawahan at pasarap, sapagkat doon sa mga pinagdaraanan mong hirap at pagpapakasakit, napapatotohanan mo, may Diyos kang nagpapagaan ng iyong dinadala, may Diyos kang nagpapaluwag ng iyong dinaraan ng masikip, at may Diyos kang tinatawagan, gawa niya ay kay inam. Mga minamahal, mahirap matanto, mahirap malimi, lalong mahirap bulayin ang katotohanan. Subalit, huwag kang magbilang tao, anak niya, wika nga ng Ama, kundi tanggapin mo at kilalanin ang di mo nakikita, at dooy ituturo sa iyo ang lahat-lahat upang maging ganap ka sa pananaw ng Ama. Na doon sa dako kung saan magwawakas ng buhay mo at paroroonan mo na ito, hindi ka matutulad sa isang mayaman na nakikiusap at nakikisuyo, habang nang siya'y nabubuhay, wala nang inalam kundi pagpapasarap sa buhay. Mga minamahal, kung ang magaganap sa buhay mo sa kabila ng paghihirap mo'y pinagaan ng Ama at pinatuwa ka naman niya, ano ngayon? Subalit kung sa kabila ng pasarap mo, bandang huli sakit naman ito, magnilay at magbulay ka. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wala na bang inalam ang tao kundi magpasarap bawat araw? Daing ng daing, ayaw mahirapan, ayaw masaktan. Paano mo lalasapin ang kalooban ng Ama? Kung puro galak, kung puro saya, kung puro kagaanan.
Masasabi mo bang, Diyos ko, tulungan mo ako. Diyos ko, aliwin mo ako. Diyos ko, palakasin mo ako. Diyos ko, tanglawan mo ako. Kung di ka nadimlan, kung di ka nagkasakit, kung di ka nalumbay, kung di ka naghirap, at kung di ka magbabalik loob. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Minsan may matandang nagkwento. Ay sinusundo na ekasya ng kanyang ina. Ay sinusundo na ekasya ng kanyang asawa. Ay sinusundo na ekasya ng kanyang tatang. Maliwanag niyong narinig. Wala nang patay na magbabalik. Paano siyang susunduin ng kanyang tatang, ng kanyang inang, ng kanyang kapatid, ng kanyang asawa? Ang totoo noon, bilang pagkataong nalilibang at nahihibang, nasasambit niya yung kanyang magulang, ang kanyang asawa, ang kanyang subalit ang susundo sa'yo, kung paroroon ka sa ama, ay ang kanyang mga anghel. Kung paroroon ka naman sa Hades, nagpipista na yung paroroonan mo. Kaya tangwi ka sa'yo. May sakit na, minumura ka pa. May sakit na, nagmumura pa, sapagkat tuwang-tuwa na yung kanyang tagasundo. Nagmamadali na. Ngunit itong ama naman, pilit na pinipigilan pang kanyang hininga at baka sakaling sa wakas ng buhay niya ay makilala pa siya. Ngunit sadyang may taong gayon. Walang naiyukit sa kanya kundi masama. Walang naikintal sa kanya kundi kasamaan. Kaya't wala nang bukang bibig kundi masama. Alin ang mas mabuti? Ang naitanim sa iyo bago mawalan ka ng ulirat ay kabutihan? Ang nadama mo, buro sakit man noong ikay malakas, subalit nang nakilala mo ang ama, nandun pa rin ang sakit, subalit naramdaman mo sa kalooban mo'y magaan na, sapagkat tinanggap mo siya. Ngunit, huwag namang sumapit sa inyong lahat, na kung kailan mapapatira ng hininga, tsaka kayo magsisisi. Kundi dapat may lakas pa ang iyong paningin, maliwanag pang naturingan, malakas pa ang pandinig, may panlasa pa't nakagagalaw. Nagsisi ka na at nagbago nang magawa mo pang dapat mong gawin at ikaw mismo ang masyahan sa iyong pagbabagong buhay. Buhay ba nga ma? Nang dahil may kakayahan, araw-araw mayroong handaan. Handa rito, handa roon, handa riyan. Ngunit ang sarili hindi ipinaghanda. Makakasama mo ba yung kasalo mo sa pagkain araw-araw habang nagtatawanan kayo sa pagdurusa mo? Makakasama mo ba ang mga kasama mong yang kaaliw-aliw mo at kaaliwan ninyo ang pinag-uusapan ninyo habang kayo ay masaya kapag may hirap at sakit na sa sakit ka? Wala na. Kaya tao, habang hindi mo pa ninalasap ito, sabihin mo rin sa mga kasama mong tuwin ay kaaliwan ng gusto, tayo'y magbago na. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kapag dumudulog kayo, huwag lamang ang ganito. O Panginoon ko, baguhin mo po ang anak ko. Ilayo mo po sa lahat ng tukso, karamdaman at kapamakan. Kundi ang sabihin mo, Panginoon ko, Diyos ko, lahat ng barkada ng anak ko, baguhin mo nawa sila. Nililigtas mo yung anak mo, mga kabarkada niya, gusto mo, masama pa rin ito. Sabihin mo pang kalahatan, matutuwa ang ama sa'yo. Buhay ba ang ama? Napakasakit mo namang sa tuwin ay sinasabi, Diyos ko, magbago sana ang asawa ko, ngunit hindi mo sinasabing, Diyos ko, magbago rin ako. Lagi mo sinasabi, Diyos ko, magbago sana yung kapatid ko, ngunit ikaw hindi pa rin nagbabago. Ang sabi ng ama,
Baguhin nyo mismo ang sarili nyo at idulog nyo ang pati kapwa nyo, baguhin ko. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumayin nyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mula ulo hanggang talampakan, kamtingin nyo'y kaliwanagan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Inihiling mong magbago ang asawa mo, ngunit yung minamahal ng anak mo ay ayaw mong tanggapin. Pakikinggan ka ba dyan? Ang wika nga, walang pagkakasalang nabuo sa una kung mabuti na isip mo. Ngunit, kung alam mo yan, na ikaw rin nagkakamali, huwag mong hamakin yung kapwa mo nagkamali. Kundi alamin mo yung sarili mong nagkakamali bago mo sabihin yung kapwa mo nagkamali. Upang sa gayon kung anong pagkakamali ng kapwa mo, nakita mo rin ang pagkakamali mo, kapwa kayo magkakaisa at magkakasundo. At siya unang nais ng Ama. Kapag nagbungkal ng lupa at matigas, inaalam niya muna kung saan malambot ito. At kapag napalambot niya na, gagamitan niya na ng kaparaanan upang lalo pang lumalim. At ganyan din kayo. Nang dahil wala pa kayong pangunawa, ibibigay muna yung unawa niya. At kapag nakabukas na ang pangunawa niyo at may pandaman na kayo, ibibigay niya na yung puwersahang dapat magbago. Sapagkat ang gusto niya, anak, wag lamang lapit ka ng lapit sa akin. Ngunit ayaw mong totoong tanggapin ako. Kailangan lumalapit ka sa akin, tanggapin mo muna ako, tatanggapin kitang lubos, at tayo magkakaisang totoo. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ngayon masaya ka sa iba, ngunit mayroon kang hindi kinasasayahan kapag kasama mo. Anong damdamin mayroon ka? Diyos Ama ba'y sumasayo? Ang totoong nasa Diyos Ama, kahit sinong kasama, aliw na aliw din siya. At wala siyang tinatangit, pinipili pang kasama para maging maligaya. Kundi bawat kaharap niya ay kausap niya, nandun pa rin sa puso niya. Ngunit kapag sinabi mo, hindi ako masaya sa dakong yaon at doon ako masaya, hindi ka totoo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Kapag gayon ang katwiran ng Ama, wala nang dapat ituwid sapagkat wala palang dapat itama. Ngunit dahil yaon ang gusto niya, kung damdamin mo'y di patag kahit kanino, di pa totoong ako nasa puso mo. Ngunit kahit sinong kaharap mo at sinong kausap mo'y patag lamang anak ko, ako'y sumasayo. O tao, katotohanan ang sa akin tinuturan, alamin nyo ang katotohanan at palalayain kayo nito. Sapagkat kapag tumanggap kayo, kayo mismo magagaanan loob ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sinabi ba ng Ama sa anak na ibinaba, anak, sa dakong doon ka lamang magtungot, sila lamang pakitunguhan mo? Hindi. Kundi ang wika, anak, ihayo mo ang aking salita at ipadama mo ang pagmamahal ko sa madla. Kung magkagayon at mararamdaman nila ako, makikilala kong totoong anak ko sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Hindi kayang gawin ito ng tao, ngunit ang Amang tinanggap nyo, siyang magpapatotoong kaya na kaya nyo isumasa inyo siya. Kaya nga't ang nagsasabing nasa Ama ako, ngunit ang puso niya'y hindi totoo, dinadaya ang sarili. O tao, matapang kang magsambit kapag totoo tinuturan mo, tulad ng aking espiritong matapang maghayag ito, sapagkat ang pawang katotohanan ay taglay ko tao upang sambitin ko katotohanan sa inyo. Lahat ng marapat, lahat ng dapat sa inyo ay bibigay ng Ama, sapagkat mahal na mahal niya kayo. Ang tanong lamang niya, batid nyo ba ang dapat sa Kanya at kinikilala nyo bang totoo siya? Kaya't kung may damdaming hindi mabuti kayo, hindi siyang sumasa inyo. Kapag nadaman nyo siya, oras na yaoy,
nasa inyo siya. Ngunit nang madama mong iba, iba na naman ang nasa iyo. Tao, hindi naman gayon ang Ama na pabago-bago ng damdamin niya. Kundi kapag iniba niya, ang totoong gagawin niya ay hindi ka na dapat sa Kanya, sapagkat pinagmasdan ka't pinili ka na, bakit nawala pa sa mabuting destinasyon mo siya. O tao, kaya nga binibigay niyang tumpak na daan at matuwid na daan. Kapag tinahak mo ito, may tatama ang iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, masakit ang aking tinuran, sa di tapat ang kalooban. Subalit masarap namnamin kung pawang Ama ang nananahan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga tang wika, huwag kayong mabalisa nang di matangay kayo ng damdaming bilang tao. Huwag kayong mag-alala nang di maguluhat malito kayo. Kaya nga't ang kapayapaan siyang pagbati ko sa lahat, upang ang kapayapaang nananahan, yaon ang magdudulot ng liwanag. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't ang wika, mga minamahal, ako'y buhay kailanpaman, kung nanamnamin yung tuwiran, sa bukal niyong kalooban, sisibol yaong aking tapat na pagmamahal. At kailan may di mamamatay, kung ako ang nakakintal, at salita kong banal, ang sa inyo'y nananahan. O tao, mahal na mahal ko kayo. Walang taong banal, kaya banal na espiritu ang ginamit sa inyo. Walang taong matwid, kaya banal na espiritong nagtutuwid sa inyo. Walang taong marapat, kaya't banal na espiritong nagbibigay ng dapat. Kaya't kung tatanggapin ang lahat, Ama ang mangungunang ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi sa malumanay na pagbigkas ang hindi galit at may pag-ibig. Ngunit sa matwid at dapat, ipag-anasan mo man at ipagsigawan, yaoy sa puso nararamdaman. Hindi sa tinig, hindi sa isip, sapagkat kung ang isip mo'y bulok at marumi, mabuti man at magagandang aral, masama pa rin papasok ito. Kaya't ang wika ng Ama, kailangan puso nyo'y marunong magmahal at tapat ang pagmamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Malubos ang kasiyahan, kasiglahay inyong kamtan. Liwanag ay sa inyo'y manahan, at tuwirang wag nang mamatay. Mithiin nyong mapagningning, mapagningas na lubusan. Sa gayo'y matatanto nyo, salita'y mainam. Sa buhay nyo'y nagbibigay buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Oh, dahil tapat at totoo ang Diyos, masaya po ba kayo? Kayong may karamdaman, dapat laging masaya. Huwag malulungkutin. May humaba ba ang buhay sa malungkot na tao? Anak, masaya ka ba nung malungkot ka? Kagandang tanong ano? Kaya nga malungkot, di masaya eh. Kaya, nang sumaya ka, nawala. Si nervous breakdown. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo baga, ang nervous breakdown na tinatawag, daig pa yan yung talamak na kanser. Sapagkat nang dahil sa nervous mo, iba-iba nararamdaman mo. At nang dahil sa sobrang nervous mo, pati isip mo'y iba na rin ito.
Aba, pag nagpatuloy yan, baka manghuli ka ng tutube. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, buksan mo, ligka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. O, baon nyo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kay buti ng Ama, siya ang nagbibigay gunita. Kapag nagpagunita siya sa mga anak niya, sa anak niyang yaon, sigurado magugunita kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya may gunita, di po ba? Yung tinatawag na gunita. Ay, nagunita ko, Eka, si Petra, naalala ko.
Aba, tingnan niyo po kumilos ang ama. Kanina, nakagunita, nakaalala yung matagal ng pasyente. Kaya lang, hindi na ilaga, no? Bukas na lang. Nakaalala po siya, ba? Ilang tray yung dinala niyang itlog ng pugo. Hindi po laga, kaya hindi pwedeng baka mapuno tayo ng kalansahan dito. At ngayon, namang tanghali at pahapon mamaya, nakagunita at naalala naman ni Pogi. Ano ang pangalan mo, anak? Anak? Bless. Si Bless. Pag nagbi-bless yan, ay, ayoko. Talaga pong, di baling masaktan ka. Sinabi po talaga sa kanya yon. Di baling magalit ka kung matatama ka sa galit ng damdamin mo. Ngunit kapag pinanaig mo yung galit mo na magagalit ka at lalayo ka, hindi maganda. Kaya ang galit na gawin mo ay magpakatapang ka. Pakita mo kang kaya mo at sigurado kakayanin mo yan at ibibigay ng Ama ang paraan sa'yo. Ayan, nabuhay ang disperensya. Kaya, Jessica, mabubuhay ang disperensya. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, magulang ka, nakita ng anak mo, kaduwagan mo, anong ipapakita mo sa kanyang pagkatapang? Paano mo siya patatapangin kung ikaw mismo'y duduwag-duwag? Ngunit, huwag kang magpakita ng tapang na magaling, makikipag-away, nakikipag-away, labanero, etc., etc. Tapang na masasabi mo sa kanyang, anak, ganyan lang ang buhay, lumaban ka, at di ka pababayaan ng Diyos, siya'y buhay na buhay. Kaya laban, bukas may liwanag. Buhay ba, Ama? Ngunit, tingnan niyo po si Lazaro. Hinihimod-himod lamang ng aso ang kanyang mga sugat. Ngunit, sa palagay niyo, makakaparoon kaya yun sa langit? Sa kaharian ng Ama? Kung sa kabila ng kanyang kaabahan, kahirapan, ay matapang pa siya at nakikipag-away? Na masama ang ginawa niya? Hindi po. Yaon ang ibig ipabatid sa inyo ng Ama. Sa kahirapan mo, anak, huwag kang magkasala. At sa dako roon, sa iyong pagbabatay, may luwalhati ka. Sa iyong paghihirap at pagdurusa man dito sa lupa at di ka tinanggap at di ka inaliw ng iyong kapwa, ako ang aaliw sa iyo. Ngayon, kung sa kabila ng iyong kahirapan, naroroon ang pagmamahal, sinisigurado ng Ama sa iyo, hindi ka maaring mabuhay na walang nagmamahal. Kaya anumang hirap at sakit, nandyan pa rin ang galak. Buhay ba ang Ama? At pinakita rin ng Ama sa istorya na yaan, kung saganang-sagana ka na aliw ka sa buhay mo, di ka man nakaalala sa Kanya at di mo naalalang mamamatay ka. Pagdating ng takda, ang lahat ng kaaliwan mong nalasap, dusa pa lang kinamtan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, dalawa ang paalala ngayon ng Ama sa inyo. Naghihirap ka ba? Anak, huwag kang matigib ng pag-aalala. Huwag kang matigib ng galit, pagdaramdam, hinanakit, bakit ganyan ang buhay mo? Labanan mo at lumaban ka, naririto lamang ako. At kung mayaman ka naman, huwag kang pakakasigurado na sa lagi mong ginagawa ay doon ka na lamang at ganyan na lamang. Wala kang ginawa humamak ng kapwa mo, wala ka nang ginawa kundi maghamak ng kapwa mo, wala ka nang ginawa kundi humusga ng kapwa mo, wala ka nang ginawa kundi maliitin ang kapwa mo. Sa takdang panahon, kung sino minamaliit mo, yaon pala ang kalugod-lugod sa Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya ibig lamang din ipabatid ng Ama, mahirap at mayaman, mahal na mahal niya, mahirap at mayaman, anak niya. Kaya't mahirap at mayaman, magkaisa at magmahalan, kapwa paroroon sa kanyang kaharian. Buhay bang Ama? O tao,
mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang mayaman, anuman ang kainin, bibig ang titikim at ngunguyay ngipin. Sa kabila ng hirap, parehas lang ang pagdaraanan bago madurog patungong tiyan. Anong naiba? Ang kalalagayan. Ngunit at pasubali, kung pantay lamang ang inyong naging pananaw, mayama't mahirap, kapiling kayo ng Ama sa buhay nyo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, matigib ng kasiyahan, pagpapalay kamtan, espiritual na pamumuhay, wag lamang ang mithiin nyo'y pangsanlibutan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Dinalas-dalas, tapos ano? Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan po ba niyo yung dalas-dalas? Alam niyo po, pag may pangunawa kayo, unawang-unawa niyo. Subalit gaano man, mga minamahal ko, ang sabi ng Ama, huwag kayong maging masama. Nako, wala pa rin kayo naunawaan. Isisigaw, ang sabi ng Ama, huwag maging masama. Wala pa rin naunawaan. Subalit, ang sabi ng Ama, wala kayong gagawin kundi magpakabutit, magpakabanal. Kapag tanggap nyo, aba, tanggap na tanggap ng puso nyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, huwag kang humatol sa salita, sa tinig ng iyong kapwa, kundi ang pakinggan mo'y Diyos Amang dakila. Sa salita niyang banal, mabuhay ang iyong diwa, at patuloy mong kamtin, mabiyaya at pagpapala. Pagpalain kayo. May tanong baga? Wala. Tayo na sa Antipolo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na liwanag na hindi mamamatay, mapupundi, kundi liwanag na buong panahong nabubuhay kayo'y walang kamatayan, kundi habang tumatagal, nagniningas, nagniningning, yaan. Banal na Espiritu na sa inyo'y manahang totoo, pagpapalat iba't ibang uri ng pagpapalang kabutihan at mabubuti sa inyo, tao. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mabait po kayo, no? Mabait po tayong lahat, ano? May bukas pa po, no? Nabendisyon na po kayo, no? Nakadama po ba kayo? Nakakilala po ba kayo sa Diyos? May nadama po ba kayong buhay na buhay ang Diyos? Mahal niyo po ba ang Diyos? Kaya, Rosel, may bukas pa. Jessica, may bukas pa. Sa inyong lahat, may bukas pa. May mission po kasi kami, bibiyahe pa. Kaya sa inyo pong lahat, humayo kayong ligtas sa patnubay ng Ama, kayo'y maging galak sa buhay. Tayo na po, wala na po. Sige po.